Andito na naman kami sa aming another week, another gastos. Sabado ngayon, kaya andito kami sa aming favorite city center. Gusto namin dito kasi si Blake may training ng basketball pag Saturday. And etong city center na to is malapit lang sa training niya. Mga 20 minutes drive lang nandito na kami. At bukod sa malapit sa basketball gym ni Blake, medyo malaki tong city center na to compared sa iba. And pag Saturday, may mga market din dito, kaya nakakabili kami ng mga prutas, gulay, or kung anong gusto namin kainin for the weekend. Pero bago kami mamili ng kailangan namin, dumaan muna kami dito sa food stall na paborito namin. Nasa previous video namin na kumain na kami dito before. Kaso yung previous video namin, yung time na yun is sobrang dami ng tao. Sobrang haba ng pila, at wala kaming maupuan. Pero ngayon, nakachamba kami ng upuan. Umorder pala kami ng 3 beef pho. Dati ang tawag ko doon beef pho. Pero ang sabi sa akin, nagtitinda, beef pho. So simula nun, ang tawag ko is beef pho. Ang isang order pala is 8 pounds. So mga 600 pesos yon. Pero sa mga Vietnamese restaurant, 15 pounds to 18 pounds ang isang order niyan. So mga 1,000 pesos plus din yun. Umorder din kami ng spring roll. 3 pounds ang isa nun. So mga 210 pesos. 6 na piraso yon. And umorder din kami ng pork barbecue. Okay din naman siya. Madami yung serving. May kasama siyang lettuce at shredded carrots. Masarap din yung lasa niya. Matamis din. Pero hindi yung typical na kagaya ng barbecue sa atin. Yung lasa niya is parang nangingibabaw yung lasa ng patis. Tapos yung lemongrass. Ganun yung lasa niya. Tapos yung spring roll naman, wala, hindi. Mas masarap pa rin yung spring roll sa atin. Walang sinabi tong spring roll na to. Pero yung beef pho, panalo. Panalong panalo talaga. Si Blake nga talagang gustong-gusto yan eh. Yan din yung talagang re-request niya pagka pupunta kami dito. Maliit lang yung food stall na to. Mayroon siyang 6 na lamesa lang yata. Tapos yung bawat isang lamesa kakasya ang 3 tao. Tapos yung itsura niya, hindi para sa mga pang-sosyal. Yan kung nakikita niyo sa likod ni Blake. Ganyan ang itsura niya. May mga tarpaulin, tapos may parang kahoy na divider. Tapos may naka-pop up na gazebo. Ang total pala ng binayaran namin is 30 pounds. So mga 2,100 pesos din yun. Sa totoo lang mura na yan. Kasi kung sa restaurant kami kakain, siguro mga triple yung bill namin. Tapos kung sa McDonald's naman kami kakain, bukod sa hindi na healthy, ay halos kasing presyo na din ang kinain namin ngayon. Tapos napapanahon na din ang paghigop ng sabaw kasi lumalamig na ang weather dito. Ang weather pala ngayon is 12 degrees Celsius. Maaraw siya pero malamig. Isa rin pala sa reason na pagpunta namin dito is bibili na kami ng mga panlamig. Yung mga heat tech, base layer, at gloves. Ito yung okay na time mamili kasi yung mga old stocks nila, sinesale nila. Yung mga last year na stock, yun yung mga sinesale nila ngayon kasi maglalabas na sila ng mga bago nilang stock ngayon, mga bagong design. Pero yung mga ibang shop dito, kunwari nakasale. Pero ang ginagawa nila, dinodoble nila yung presyo. Tapos sasabihin nila 50% or buy one get one. Pero yung tunay na presyo nun, kalahati lang ng presyo na nakalagay sa price tag nila. Bigyan ko kayo ng example. Like 2 months ago, tumingin ako ng heat tech. Ang presyo niya is 11 pounds. Pero ngayon, ang nakasulat sa presyo niya is 24 pounds, buy one get one. So, di ba? Kunwari ang bite nila. Ganyan na ganyan ang ex mo na nanloko sa iyo eh. Parating naka 50%. 50% lang ang natatanggap mong pagmamahal. O kaya, lagi naka buy one get one free. Hindi ka lang pala nag-iisa. Dalawa pala kayo. Napahaba pa tuloy ang kwento ko. Nadamay pa ang ex mo. Tapos na pala kaming kumain. Nagbabaon pala kami ng sarili namin tubig para makatipid. Mahal kasi pag dito mo binili o sa kinainan mo binili. Dumaan na din kami sa fruit and veggie market. Ayan, daming gulay. Ayan, may mga ampalaya, broccoli, asparagus, beetroot, radish, cauliflower. Ayan, tapos ito, paborito ni Jenny, persimmon. Tapos yan, nakakita ako ng mais. Kaya, ayan, bumili ako ng 3. May isa kami. Ano pa? Yan lang, 3. Gusto ba niya yun? Tapos na-amaze ako kasi may nakita akong mangustin. Uy, mangustin! May mangustin at saka rambutan. Mangustin? Jen! Paborito niyan yan. What is that? Wag na. Pero ito meron, no, mangustin. How much for the mangustin? 2 for 15. Any 2 for 15. 2 for 15. Okay. 8 pound for 1, 2 for 15. Kaso nalungkot ako. 2 for 15 ang presyo. So, 8 piraso. may kokwa rin. Katumbas ng 1,000 pesos.
Eh hindi na. Tayo na lang namin ang bakasyon namin sa Pilipinas. Tapos bumili ng maraming mangustin doon. £7. Another one is £8. Oh, there's a guyabano. Ang mamahal sobrang mga prutas dito. Pero hindi mo rin sila masisisi kasi ni-import din nila yung mga prutas na yan. Kaya ayun, dito na lang kami pumunta sa may mga gulay. Bumili pala ako ng spinach kasi plano kong magsigang. Wala kasi kaming kangkong dito. Meron minsan-minsan sa mga Asian store pero hindi madalas. Hiniram pala ni Blake yung camera kasi narinig niya yung tugtog na paborito niya. So ayun, tapos na kami mamili ng gulay. Papunta naman kami ngayon sa Uniqlo. Titingin na kami ng mga heat tech doon. Okay, let's go to Uniqlo. But it's gonna be a long walk there. Like, look, it's a Giga Chan. Hindi pa nga kami nakakarating ng Uniqlo, meron na naman kaming stopover. Tumingin kami ng Halloween costume na pwedeng masuot ni Blake. Bumili kami ng fake blood. Tapos ano pa ba? Yung mga face paint. Tapos yung skull na hindi ko alam kung skull to or hindi ko alam ba't ganyan ang kulay copper. Costume won't fit, then you can just wear any ano. Oh yeah, I think that one will do. Pwede. Pwede, no? Yeah, Like, Does this even work? later na. Bumili na rin kami ng mga Christmas cards habang mura pa. para sa mga kaklase mo, he can start writing mo. Okay, okay na? Ooh. Artistang-artista si mama mo. Boom. Ayan, nasa Uniqlo na kami. Kakatapos na magsukat ni Blake ng mga heat tech dito. Nakakita din ako ng para sa amin. Kaso medyo mahal pala. Kaya doon na lang kami pupunta sa may Sports Direct mamaya. So tapos na magsukat si Blake kaya lumabas na kami. Pero naiwan si Jenny kasi titingin-tingin pa siya. Finally, I'm being set free. At dahil hindi pa kami tapos dito, nagdagdag na ako ng parking. Medyo mahal nga lang yung parking dito, mga 250 pesos per hour. At nandito na nga kami sa Sports Direct, mas mura yung heat tech dito kumpara dun sa Uniqlo. Sa Uniqlo yata is umaabot ng mga 1.5 ang isa. Yung pambaba lang yun ah. Tapos kung dadagdagan mo pa yung pantaas, another 1.5 so mga 3,000. At yun nga, pagkatapos sa Sports Direct, dito naman kami ngayon sa Starbucks. Sobrang saya ng bata kasi first time yung makakatikim ng Starbucks. Sa totoo lang, mahal kasi. Mas mura dun sa Costa. Like Go and get one Oh my more. god, it's a green straw. What do you want Like, to... go and get one more straw. Because this one will, Can I get another one of those cardboards? My hand is cold. okay, get one cardboard. Okay. Okay, okay na yan. Kasi that's for coffee cup. That's for coffee cup kasi. Okay, okay na. Come on. Let me try. Let me know the taste first. Likey. How is it? Probably when I'm reading, it tastes like blood. So medyo hindi niya nagustuhan yung lasa. It's okay. Pero it's a prank lang pala. Kasi ayan, halos maubos na. Kasi sabi ni Jenny, hanggang kalahati lang yung pwede niyang ubusin. And ayan, pauwi na kami. Pero hindi pa rin tinitigilan yung Starbucks niya. Wala number 9.
So ayun, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa pagsama sa weekend namin at sa aming another day, another gastos vlog.